Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Francis. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Ano? Wala na bang lalaban? Hanggang dyan na lang ba kayo? Puy! Mga walang pinatbat! Wika ni Pido. Mukhang wala nang lalaban, Kuya Pido. Tara, umalis na tayo dito. Wika ng batang si Francis. O ano, masaya ka na? Oo naman, Kuya Pido. Binugbog mo silang lahat eh. Buti nga yan sa inyo. Mga mayayabang kasi kayo. Ay, aray ko. Para saan yun, Kuya Pido? Bagay lang sa'yo yung kutos na yan. Masyado kang mayabang eh. Hindi mo naman kayang lumaban mag-isa. Eh kasi naman, sila yung nauna eh. Wala naman akong ginagawa. Pinagdidiskitan nila ako. Bawas-bawasan mo kasi yung kayabangan mo. Hindi sa lahat ng oras nandito ko para ipagtanggol ka, Francis. Pasensya na po, Kuya. Hindi na mauulit. Lagi ka namang ganyan eh. Halika na nga, umuwi na tayo. Nang mga panong ito, magkasamang namumuhay ang magpinsang Pido at Francis. Parehong naulila sa mga magulang nang tamaan ng bagyo ang kanilang bayan. Halos maubos na ang bahay sa lugar dahil sa baha. Maswerteng nakaligtas ang dalawa dahil ng mga oras na binabayo ng malakas na hangin at ulan ng kanilang bayan. Nasa kabundukan ang mga ito. Sinikap ni Pido na buhayin ang nakababatang si Francis dahil ni isang kamag-anak ay walang tumanggap dito. 20 anyos pa lang si Pido ng mga panahong iyon, ngunit hinug na ang isipan. Natutong makipagsabayan sa magulong buhay at sa murang edad, namulat sa malupit na mundo. Bilang nakakatanda ay ginabayan nito at pinangalagaan si Francis gamit ang mga nalalaman sa lihim na karunungan. Tama kayo nang narinig. Bago pa mamatay ang ama, tinuruan niya ito ng mga kaalaman sa dasal sa paglalayong mapangalagaan ng binata ang sarili. Nang tumagal, natutong paglinangin ni Pido ang mga kaalaman at nagamit. Kaso nga lang dahil walang gumagabay, hindi maiwasang maligaw ng landas. Napunta ito sa isang lugar kung saan lakas ang batayan upang irespeto. Ito rin ang batayan para kilalanin ng kapwa. Dito nahasa ng husto ang kaalaman ng binata. Kaso nga lang kasabay nito, nakilala siya bilang sanggano sa kanilang lugar. Kahit saan mapunta, may mga taong naghahangad na pabagsakin siya. Ngunit dahil na rin sa taglay na kaalaman ng binata, nagagawa niyang makaligtas. Ito rin ang dahilan kung bakit ilag sa kanya ang mga taong nakakakilala ang bansag sa kanya, kamaon ng demonyo. Dahil ang bawat masuntok ni Pido, kung hindi na ospital, binabawian ng buhay. Ilang beses na ring nakulong ang binata, kaso nga lang mabilis na nakakalaya dahil wala namang nagsasampa ng reklamo o hindi kaya naman kilalang masamang tao ang napapabagsak. Ito ang naging buhay ni Pido hanggang sa makasama si Francis. Sinikap ng binata na maging mabuting ehemplo sa pinsan dahil ayaw niyang tularan ng nakababatang pinsan ang pinagdaanan. Kuya, anong pakiramdam na kinakatakutan ka ng iba? Ano? Bakit mo naitanong? Wala naman. Kasi parang ang angas tignan eh. Lalakad ka tapos umiiwas sa'yo yung mga tao. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Francis. Hindi magandang kinakatakutan ka ng mga tao. Mawawalan ka ng kaibigan. Kaya ikaw, wag mo kong tutularan. Mas magandang kinakatakutan ka dahil sa respeto, kumpara sa kinakatakutan ka dahil sa mga ginawa mo. Ha? Ano daw? Ang gulo ah. Pero malinaw naman sa akin na huwag kang tularan. Kaso parang ang hirap gawin eh.
Anong mahirap gawin? Simple lang yun. Umiwas ka ng gulo. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita ni Pido ang mga kalalakihang papalapit. Pinaalis nito ang pinsan dahil ayaw niyang marinig ang pag-uusapan. Francis, ang mabuti pa. Mauna kang umuwi. Kakusapin ko lang yung mga taong to. Kilala mo ba yung mga taong yan, kuya? Oo. At alam kong wala silang gagawing mabuti. Kaya mauna ka nang umuwi. Baka mamaya mapahama ka dyan. Dito lang ako. Huwag nang matigas ang ulo. Sige na, umuwi ka na. Sige na nga. Una na ako, kuya. Mag-iingat ka, ha? Naglakad na ito palayo. Kaso nga lang imbis na umuwi, nagtago ito sa likuran ng poste. Malapit lang ito doon sa lugar kaya narinig niya ang pinag-uusapan nila. Kumusta, Pido? Ang hirap mong hanapin, ah. Dito ka lang pala makikita. Ano? Napag-isipan mo na ba yung alok ni boss? Oo, Matyas, sa pag-isipan ko na. Pasensya na ka mo, ha. Hindi ko matatanggap yung inaalok niyang trabaho. Matagal na akong huminto sa ganong uri ng buhay. Alam mong imposible ang sinasabi mo, Pido. Hindi ka na makakakalas. Ako pa rin na magpapasya, Matyas. Ngayon, subukan niyo akong guluhin. Tignan natin kung hindi maghalo ang balat sa tinalupan. Masyado ka namang mainit, Pido. Kalma lang. Bakit ba ayaw mong tanggapin yung trabaho? Kikita ka naman. Mas gusto mo pang magtiyaga sa ganitong uri ng trabaho. Pagod ka, oh. Nangangamoy araw. Pero kakarampot ang kinikita. Mas gugustuhin ko ang ganito kaysa kumita ng pera sa hindi mabuting paraan. Hindi ko sasabihin kay boss na tinanggihan mo na naman yung alok niya. Pag-isipan mo pa din. Sayang ang kikitain mo, Pido. Hindi na sumagot si Pido. Matapos ang pag-uusap ay dali-daling umalis si Francis. Ngunit lingid sa kalaman, nakita siya ng pinsan. Pagdating ni Pido sa tahanan, nakita nito na tulog si Francis kaya hinayaan na lamang. Naupo ang binata sa atangan ng bahay habang humihigop ng mainit na kape. Nang dumating ang kapitan ng baryo na si Mang Alfon. Magandang gabi, Pido. Maaari ba kitang makausap sandali? Teka, nasaan ang pinsan mo? Wika ni Mang Alfon. Kayo pala, Mang Alfon. Gusto niyo po ba ng kape? Aba sige, medyo mahaba ang pag-uusapan natin eh. Sandali lang ho. Kukuha pa ako ng isang tasa. Tumayo ang binata at pumunta sa kusina. Ilang sandali pa ay bumalik ito. Bit-bit ang isang tasa ng kape. Ano po bang tatalakayin natin? Alam mo na ang tungkol sa mga nangyayari sa atin, hindi ba? Talamak na ang masasamang loob at bilang kapitan ng baryo, nahihirapan kaming bigyan ng solusyon. Kakailanganin ko ang tulong mo. Kung papayag ka, gagawin kitang isa sa mga tanod. Tanod? Hindi naman kaya magalit sa akin ng mga tao. Ang alam nila sanggano ko eh. Kaya nga ikaw ang nilapitan ko dahil kilala kita eh. Alam kong gusto mong magbago ang tingin ng mga tao at ito na ang pagkakataon mo. Papayag ka ba? Total, wala naman akong gagawin pagkatapos ng trabaho. Sige ho. Wala namang mawawala kung susubukan, di ba? Mahusay. O sige, bukas ng umaga, aantayin kita sa bahay ha. Tamang-tama. May pagpupulong ang mga tanod at kagawad. Ipapakilala kita bilang bago nilang kasapi. Sige po, Mang Alfon. Kita na lang po tayo bukas. Laking tuwa ni Mang Alfon dahil hindi na siya nahirapan sa pagkumbinse kay Pido. Kinabukasan maagang pumunta ang binata sa tahanan ng kapitan. Nagtinginan ang iba pang mga tanod at kagawad. Ang ilan ay nagbulungan pa habang nakatingin kay Pido. Pasimple namang naupo sa sulok ang binata.
Hindi lang nito pinansin ang ginagawa ng mga tao sa paligid. Maya-maya ay lumabas si Mang Alpon. Sinimulan ang pagpupulong. Ipinakilala nito sa mga tao si Pido bilang isa sa mga tanod. Marami ang umalma dahil alam nila ang ugali ng binata. Kaso nga lang wala silang magagawa dahil ito ang gusto ng kapitan. Mukhang marami ang may ayaw sa akin, Mang Alpon ha. Baka hindi kami magkasundo ng mga yan. Magkagulo pa. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman sila masusunod. Sa ayaw at sa gusto ng mga taong yon, isa ka na sa mga tanod. Sige na, magpahinga ka na muna. Mamayang gabi magsisimula ka na. Sige po Manong, uwi na po muna ako ha. Kailangan ko pang ihatid si Francis sa eskwela eh. Pagsapit ng gabi, nagsimula sa bagong trabaho ang binata. Alam niya, hindi gusto na mga kasama ang presensya. Kaya naman nanatili itong mag-isa sa likod ng grupo habang nagpapatrolya. Naglalakad ang mga ito sa lansangan nang madaanan nila ang pangkat ng kalalakihang nag-iinuman. Sinita ito ng isa sa mga tanod. Ngunit sa halip na sumunod, nagalit pa ang mga ito. Tinignan lang ni Pido kung ano ang gagawin ng mga kasama. Natawa ang mga binata dahil nagtago ang mga ito sa likod niya. Oh, anong problema nyo? Bakit nagtatago kayo? Ikaw ang bago. Kaya ipakita mo sa amin na karapat-dapat ka maging tanod. Ano yun? Basta ka nalang tatanggapin? Palusot, ang sabihin mo mga duwag kayo. Sige na, ako nang bahala. Mga kasama, ipinagbabawal kasi yung pag-inom sa labas sa ganitong oras. Baka pwedeng sa loob nyo na ituloy. Iba ang tabas ng dila ng kasama mo kanina. Ang gusto niya, tigilan namin ang inuman. Ganun po ba? Nako, pasensya na po kayo ha. Mali lang siguro yung pagkakasabi sa inyo. Pero baka pwedeng sa loob nyo na lang ituloy. Paano kung ayaw namin? May magagawa ka ba? Dario naman, parang hindi mo naman ako kilala eh. Sige na, huwag nang pasaway. Kilala kita, pero hindi ibig sabihin mapapasunod mo na kami. Umuwi na kayo dahil walang makikinig sa mga kasama mong tanod kahit kasama niyo pa si Kapitan. O mga kasama, narinig niyo yung sinabi ni Dario. Hindi sila natatakot sa atin. Paano ba yan? Nagbulungan ang mga kalalakian. Samantalang ang mga tanod naman ay walang imik. Dumampot ng bote si Dario. Pinalo kay Pido. Nasalo ito ng binata. Nabasag sa kanyang kamao. Nanlaki ang mga mata ni Dario dahil wala man lang dugo na lumabas sa kanyang kamay. Paanong nangyari to? Hindi ka man lang nasugatan. Alam mo naman siguro kung bakit ilag sa akin ng ibang mga kababaryo. Bakit sinubukan mo pa din? Pasensya ka na, Pido. Hindi ko na ulitin. Yan ba gusto mong marinig? Huwag mo kong itulad sa iba nating kababaryo. Hindi ako natatakot sa'yo. Wika ni Dario. Sabay unday ng saksak sa tagiliran ni Pido. Sinalo ito ng binata. Pinilipit ang kamay ni Dario. Binalaan na kita. Kinausap ng maayos, pero hindi ka nakinig. Kaya pasensya na lang tayo. Sa kabila ng laki ng katawan ni Dario, nagawa itong pabagsakin ni Pido sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Nagsipagsugod naman ang ilan sa mga kasama nito. Kaso nga lang wala ding nagawa dahil pinatulog lang sila ng binata. Sige na, iligpit nyo na yung mga yan. Dalhin sa tanggapan ni Kapitan. Patulugin sa kulungan ng isang gabi. Ama, akala mo kung sino ka makapag-utos Bakit may angal ka? Huwag mo kong ginagalit ha. Baka matulad ka sa kanila. Hindi, nagbibiro lang, Pido. O ito na, dadamputin ko na nga Dinala ng mga tanod ang grupo ni Dario sa opisina ni Mang Alpon at kinulong. Pagdating ni Pido, pinasalamatan niya ito at binati.
Unang araw mo pa lang bilang tanod, gumawa ka na ng ingay. At talagang pangkat pa ni Dario ang tinalo mo. Makulit ho kasi Manong Binalaan ko na, kaso ayaw makinig kaya ayan. Ayos lang yan. Mabuti nga at naturuan mo sila ng leksyon. Sige na, tapos na ang pagpapatrolya nyo ngayong gabi. Meron na bang ilang tanod na nakatalaga para magbantay hanggang umaga? Magpahinga ka na. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga sumunod na gabi, napansin ng mga tanod na halos wala nang nag-iinuman sa gilid ng daan. Kung meron man, kagad nang nakikinig kapag pinagsabihan. Nagtanim ng takot sa mga ito ang ginawa ni Pido. At yon ang simula ng kapayapaan sa kanilang baryo. Ngunit sadyang hindi nilulubayan ng gulo si Pido. Habang naglalakad pauwi, muli na naman itong hinarang ni Matias. Himala, naka-uniforme ka ng tanod. Anong pumasok sa isip mo? Tinanggap mo ang trabahong yan. Mas malaki pa ang sahod mo sa pagkakargador kesa dyan Wala ka ng pakialam dun. Kahit maliit ang sahod, marangal ang trabaho. Bakit ka ba nandito? Anong kailangan mo? Gaya ng dati. Kaso sa pagkakataong ito, hindi ka na maaaring tumanggi. Hawak namin ang pinsan mong si Francis. Alam mo bang, idolo ka ng batang yun. Umaasa siyang darating ka para iligtas siya. Huwag mo kong niloloko, Matias. Paano mong nakilala ang pinsan ko? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Pido. Eto, kaninong payong to? Nanlaki ang mga mata ni Pido nang makita ang panyo ng pinsan. Anong ginawa mo kay Francis? Saan mo siya dinala? Huwag kang mag-alala. Nasa ligtas na lugar ang pinsan mo. Pero makukuha mo lang siya kapag sinunod mo ang gusto ni boss. Kung tatanggi ka na naman gaya ng dati, alam mo na mangyayari sa'yo. Walang yaka talaga. Kaya nga marami akong pera Ano, tatanggi ka ba? O tatanggapin mo ang trabaho? Anong ipapagawa ng amo mo? Yan ang gusto ko sa'yo, Pido. Huwag kang mag-alala dahil pagkatapos ito, makukuha mo ang pinsan mo at bibigyan ka pa ni boss ng pera bilang bayad. Ano nga ang gagawin ko? Kalma lang. Yan ka na naman Masyadong mainit ang ulo. Simple lang. Ang gusto ni boss, pasukin mo ang pasugalan sa kabilang bayan. Anong gagawin ko doon? Gabi-gabi, nagdadaos ng pasabong ang may-ari. Pero hindi manok ang pinaglalaban nila kung hindi tao. Ang gusto ni boss, pabagsakin mo yung pinagmamalaki nilang pambato. Yun lang pala Walang problema. Hindi lang yun Siguraduhin mong patay ang taong yun. Nang sa ganun, hindi na makapagyabang ang may-ari ng pasugalan. Masyado nang malaki ang natalo ni boss sa lugar na yon. At gusto mong lumaban ako para makabawi siya, ganun ba? Oo, ganun nga. Maliit na bagay kung tutusin, di ba? Huwag kang mag-alala. Tumutupad sa usapan si boss. Hindi ka lugi dito, bata. Walang nagawa si Pido, kundi pumayag sa gustong mangyari ni Matias. Nakataya ang buhay ng pinsang si Francis. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, pinasok nito ang pasugalan sa kabilang bayan. Napakaraming tao ang nagpupunta upang pumusta sa nagaganap na pasabong. Kilala si Pido sa ganung mga lugar, kaya minabuti niyang takpan ang muka para hindi mamukaan ng may-ari. Alam ni Matias ang gagawin ni Pido, kaya naman madali niya itong nakilala. Walang kahirap-hirap na nakisali ang binata at habang hinihintay ang pagkakataon, pinanood nito
kung paanong lumaban ang tinuturing na kampyon ng lugar. Maraming mandirigma ang napabagsak. Aminado si Pido na may kalakihan nga ang makakalaban. Halos doble ang tangkad nito kung ihahambing sa kanya. Ngunit buo ang loob ni Pido, determinadong manalo. Pagpasok pa lang sa ring, nagsigawan na ang mga tao, pabor sa kanilang kampyon. Pinagtawanan pa si Pido dahil nakatakip ang muka. Tumingala ang binata at nakita si Matias, kasama ang amo nito at ang pinsan. Sumenya si Matias na ipanalo ang laban at patayin ang katunggali. Tumango si Pido bilang pagsang-ayon. Dinig ng binata ang sigawan ng mga tao. Wala ni isa ang pumusta sa kanya na siyang pinakamalaking pagkakamali. Dahil kung sakaling mananalo ang binata, paborito sa amo ni Matias. Natapos na ang pustahan. Ibinigay na ang hudyat na magsimula ang laban. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang kalaban. Kaso nga lang mabilis na nakaiwas si Pido. Sunod-sunod na suntok at sipa ang binigay nito. Kaso nga lang lahat ng yon ay walang tumama. Ito ang katangiang taglay ni Pido. Kakaibang bilis at malapalos na katawan. Sa kalagitnaan ng laban, sinadya nitong magpatama para masukat ang lakas ng kalaban. Nang mapagtantong kaya ang bawat atake, sunod-sunod na suntok sa katawan ang ibinigay ni Pido sa kalaban. Halos hindi makakilos ang katunggali dahil sa tindi ng parusang ibinigay ng binata. Sinadya din ni Pido na kontrolin ang bitaw ng suntok para tumagal ang laban. Ramdam niya ang panghihina ng kalaban dahil sa bawat pagbitaw ng suntok, pahina ng pahina ang bawat atake. Nakita ni Pido, unti-unti nang nangihina ang kalaban, kaya nagpa siya ito na tapusin na ang laro. Tumakbo ang binata papunta sa likod ng katunggali. Hinawakan sa ulo, hinampas sa sahig. Nabalot ng katahimikan ng paligid nang makita ang nangyari sa kanilang kampyon. Hinayaan ni Pido na makatayo ang kalaban bago matake. Isang malakas sa suntok sa dibdib ang naging dahilan ng pagbagsak nito. Dito na binawian ng buhay ang kalaban. Bumulwak ang dugo sa bunganga at ilong ng kalaban at nang pulsuhan nito ng nangangasiwa, idineklara na patay na ang lalaki. Tinignan ni Pido si Matias. Nakangiti ito habang tinatapik sa balikat ang pinsan. Matapos ang laban, pumunta ang binata sa likod ng pasugalan upang makipag-usap kay Matias. Kaso nga lang laking pagtataka ng binata dahil wala si Francis. Magaling, Pido! Hindi mo binigo si boss. Etong pabuya. Wika ni Matias, sabay bato ng sobrang naglalaman ng pera. Nasaan si Francis? May usapan tayo, Matias. Ilabas mo ang pinsan ko. Hindi pa tapos, Pido. Ang sabi ko, kapag natapos mo na ang ipapagawa ni boss, doon pa lang namin papakawalan ng pinsan mo. Sinunod ko ang gusto nyo. Ngayon tumupad ka sa pinagkasunduan. Kung hindi, sasamain ka. Wala ka sa lugar para takutin ako, bata. Pero huwag kang mag-alala. Darating tayo dyan. Sa ngayon, kalma lang. Sige na. Magantay ka sa susunod naming ipapagawa. Lingid sa kalaman nito. Labis na ang galit ng binata at ang pinakamalaking pagkakamali nang tumalikod siya. Dali-daling tumakbo si Pido papunta sa kinakatayuan ni Matias. Sinuntok sa batok. Bumagsak si Matias. Sa isang suntok lamang ay natapos ang buhay nito. Biglang lumabas ng sasakyan ang isang lalaki na may hawak sa pinsan. May nakatutok na baril sa ulo nito. Kitang-kita ng binata ang takot sa mata ni Francis. Kuya Pido, tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay.
Huwag ka mag-alala, Francis. Hindi ka mamamatay. Ililigtas kita. Ililigtas. Tignan natin kung mas mabilis ka kumpara sa bala. Wika ng lalaki. Laking gulat nito. Nawala sa paningin si Pido. Hinanap nila sa lugar kaso hindi makita. Laking gulat ng mga ito nang biglang lumitaw si Pido sa tabi ng lalaki na may hawak kay Francis. Nagkamali ka ng binangga, Manuel. Ngayon pagsisisihan mo ang ginawa mo sa pinsan ko. Biglang hinawakan ni Pido ang baril na nakatutok sa ulo ni Francis. Sa sobrang lakas ng pagkakahatak, nabali ang kanang braso ni Manuel. Dali-daling niyakap ni Pido ang pinsan at sa pagkakataong iyon ay pinaulanan sila ng bala. Ramdam ni Francis ang pagtama ng mga ito sa katawan ni Pido. Kaya naiyak na lang ang binata. Alam niyang hindi kakayanin ng katawan ng pinsan ang bala ng baril. Oo, at may kakaiba itong lakas. Ngunit wala itong panama sa bala. Nang humupa ang putukan, isa-isang nagpulasan ang mga tauhan ni Manuel. Maging siya ay nadamay sa ginawa ng mga ito. Nakaandusay si Manuel sa tabi ni Pido na noon ay pilit na hinahabol ang hininga. Francis, ayos ka lang ba? May tama ka ba? Huwag mo kong isipin, kuya. Tignan mo yung sarili mo. Halika na, dadaling kita sa ospital. Hindi na ako aabot, Francis. Pero masaya ako dahil ayos ka lang. Kaya mo yan, kuya. Lumaban ka, abot tayo. Maraming salamat, Francis. Pero malala ang tama ko. Makinig kang mabuti, hindi na ako magtatagal. Pasensya na kung hindi na kita masasamahan sa pagtatapos mo. Pagbutihin mo ang pag-aaral, Francis. Yun lang ang tanging yaman na hindi makukuha sa'yo. Huwag ka naman ganyan, kuya. Tumayo ka. Alam ko malakas ka eh. Mabubuhay ka pa eh. Hindi na, Francis. Hindi na ako magtatagal. Masaya ako at nagawa kitang iligtas. Palagi mong tatandaan ang mga sinabi ko. Maging mabuti kang tao. Huwag mong tularan ang mga ginawa ko. Mabuhay kang marangal. Matapos magsalita ay ngumiti si Pido. Ibinigay ang sobrang may lamang pera sa pinsan. Sabay haplos sa mukha nito. Matapos ay nalagutan ng hininga ang binata. Humagulgol si Francis habang yakap ang walang buhay na katawan ni Pido. Dumating na ang kapulisan. Kinuha ang bangkay ng binata. Hanggang sa huling sandali, hindi iniwan ni Francis ang pinsan. Ilang araw ang nakalipas, nagpasya si Francis. Ipasunog ang bangkay ni Pido para madala niya ito kahit saan magpunta. Ginawang inspirasyon ng binata ang buhay ng pinsan hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo sa kursong pagpupulis. Sa paglipas ng maraming taon, naging mahusay na alagad ng batas ang binata. Tiningala hindi dahil sa taglay na katapangan, kundi dahil sa ipinakitang respeto sa kapwa. Gaya ng itinuro sa kanya ni Pido, namuhay ng marangal si Francis gamit ang lahat ng natutunan upang maging mabuting tao. Sa kasalukuyan, retiradong pulis, may sariling pamilya itong si Francis. Ngunit hindi pa rin nawawala ang lahat ng naituro sa kanya na siyang ipinasa sa mga anak at apo. Napatunayan ni Francis na hindi lahat ng masamang tao wala nang natitirang kabutihan sa puso. Patunay dito si Pido na kahit ang pinakamasamang nilalang may kakayahan na gumawa ng kabutihan kahit pa nagtataglay ng kamao ng demonyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Miko. Taong 1975. Sitio Magbalyo, probinsya ng Iloilo. Ayon sa ilang mga kwento,
Bago pa man tayo sakupin na mga dayuhan, ang mga aswang matagal nang naninirahan sa lupain ng ating bansa. Sa katunayan, kabilang sila sa mga unang nananahan dito, partikular sa kapuluang sakop ng Visayas. May ilang napadpad sa Mindanao, ngunit maliit na porsyento lang ito sa kabuuan ng dami nila. Maraming kwento na rin ang lumaganap. Malaki ang kontribusyon ng mga aswang sa ating kasaysayan, lalo na sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. May ilan pang taong nagsasabi na isa sa mga kilala nating bayani ay mula sa lahi ng mga aswang. Hanggang sa sumapit ang modernong panahon ng pananakop, may mga taong nagsabi na ang mga aswang din ang naging susi sa tuluyang paglupig ng mga dayuhang Hapon na pilit na sumasakop sa ating bansa. Ngunit habang dumadaan ang mga taon, nagbabago ang mundo at nagiging moderno ang lahat. Unti-unti nang naglaho sa paningin at kaalaman ng tao ang mga nilalang na ito. Karamihan sa atin ay hindi na naniniwala, ngunit may ilang nakakaalam na totoo sila. At ito ang napatunayan ng tagapagpadala ng kwento. Nang mga panong iyon, kakapasa pa lang ni Miko sa pagsusulit para maging guro. Maswerteng natanggap kagad ito sa pinapasukang paaralan. Kaso nga lang, kinakailangan niyang mailipat sa isang sityo dahil sa kakulangan ng guro sa lugar. Hindi nag-atubili ang binatang tanggapin ng trabaho. Dahil na din sa pangarap nitong makatulong sa mga bata na matutong magbasa at magsulat. Simula pagkabata, pangarap na ni Miko ang maging guro. Siya ang nagtuturo sa mga kapatid at nakababatang pinsan, lalo na sa tuwing nalalapit ang mga pagsusulit. Sadyang matalino, matyaga itong si Miko. Kaya naman nagawang magtapos ng kolehiyo nang may pinakamataas na karangalan. Bagaman mula sa mahirap na pamilya, hindi naging hadlang sa binata ang kakapusan sa pera. Gumawa ito ng paraan para maigapang ang sarili sa pag-aaral. Magsasaka ang ama at ang ina ay namamasukan bilang kasambahay. Labis na ligaya ang naramdaman na makapagtapos at makapasa sa pagsusulit ang panganay na anak. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil nagawa mong makatapos ang pag-aaral. Pasensya ka na, Miko, ha, dahil mahirap lang ang tatay mo. Wala kaming masyadong naitulong. Wika ni Mang Tasyo. Si tatay naman hindi nyo kailangang humingi ng tawad. Hindi ako makakarating sa antas na to kung hindi dahil sa inyo ni nanay. Kaya kung ano man ang tagumpay na nakamtan ko ngayon, para po sa inyo yun at dahil sa inyo. Simula pa lang to, tay. Huwag kayo mag-alala. Unti-unti kong ibabangon ang buhay natin. Hindi mo naman kailangan gawin yun, anak. May sarili kang buhay. At habang kaya mo maging masaya ka, lalo na ngayon may sarili ng trabaho, hindi namin pipigilan ang kaligayahan mo. Wika ni Aling Marta. Darating din po tayo dyan, Nay, pero sa ngayon, ang pinakauna kong gagawin, may pagpatayo ko kayo ng bahay ni tatay. O hindi kaya naman kung ayaw nyo, ipapaayos ko na lang tong bahay natin. Ay naku, Miko, kontento na kami sa maliit na bahay. Huwag kang mag-abala. Sa palagay ko, hindi na kami magtatagal ng nanay mo Yun na nga, tay. Konting panahon na lang ang natitira sa inyo. Kaya gusto kong maranasan nyo ni nanay ang karangyaan. Samantalang ako, mahaba pa yung ilalagi ko sa mundo. Mararanasan ko din ang lahat ng yan pagdating ng panahon. Sa ngayon, kayo po muna. Salamat, anak ko siya. Ayusin mo na yung mga gamit mo. Maga ka pang aalis bukas, matulog ka na. Baka tanghaliin ka ng kising. Wala pa namang masakyan papunta sa... saan nga ba yon? Sa sitio Magbalyo, Nay. Huwag kang mag-alala.
Maaga akong nagigising, Nay. Kayo din po magpahinga na. Kinabukasan, maagang hinatid ni Mang Tasyo ang anak sa terminal ng bus. 2 oras ang biyahe bago makarating sa bayang sumasakop sa sitio Magbalyo. Kalahating oras naman ang biyahe, sakay ng habal-habal bago marating ang mismong lugar. Hindi makapaniwala si Nico na ganun kalayo ang sityo sa mismong bayan. Halos walang mga kabayan at kung meron man, magkakalayo ang mga ito. Ang susunod mong kapitbahay, mahigit 500 metro ang layo. Paano kaya sila nabubuhay sa ganitong lugar? Tanong ni Nico sa sarili. Nang makarating sa sityo, sinalubong siya ng isang binata. Ikaw ba si Sir Miko? Magandang umaga, ako nga. Ikaw ba yung... Halika, sumunod ka sa akin. Hindi na natapos ni Nico ang sasabihin dahil pinutol ito ng binatang sumalubong. Pansin din ito na may pagka-arogante kung magsalita ang binata. Minabuti niyang manahimik at baka mapikon siya sa ugali ng kasama. Nandito na tayo, diyan ka lang ha. Tatawagin ko si Lolo. Magpapasalamat pa sana si Nico, kaso nga lang bigla itong tumalikod. Aba, talaga namang Magandang umaga sa'yo, iho. Aba, ikaw pala ang pinadalang guro mula sa syudad. Salamat naman at nakarating ka ng ligtas. Ako nga pala si Mang Tadeo, ang kapitan ng sityong ito. Yan naman ang apo kong si Mando, isa sa magiging mag-aaral mo. Wika ni Mang Tadeo. Magandang umaga din po, Kapitan. Ang pangalan ko po ay Miko. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Pero teka, ilang taon na po ba si Mando? Saka nasa anong taon na po siya? Bakit mo ba tinatanong? May problema ka ba sa edad ko? 19 na ako. Anong meron? Mando, ayusin mo yung pananalita mo. Guro ang kaharap natin, baka nakakalimutan mo. Ano naman kung guro siya? At saka, sino ba nagsabing papasok ako sa paaralan? Wika ni Mando. Padabog na lumabas ng bahay. Napailing na lang si Mang Tadeo sa inasal nito. Pagpasensyahan mo na ang apo ko ha. Maagang namatay ang kanyang mga magulang at nasaksihan niya mismo kung paanong nalagutan ng hininga ang mga ito. Kaya ganyan ang ugali eh. Ganun po ba? Ayos lang po yun, naiintindihan ko. Kaya din po ba siya huminto sa pag-aaral? Oo, pero may iba pang dahilan. Saka na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Halika, ihahatid kita sa tutuluyan mo. Malapit lang yun dito at sa paaralan, kaya hindi ka na mahihirapan. Binuhat ni Miko ang mga dalang gamit. Sinunda ng matanda. Hindi maiwasan ng binatang magtaka. Dahil kung titignan, halos hindi na makahakbang si Mang Tadeo. Ngunit naninilbihan pa rin ito bilang kapitan. Ilang taon na po ba kayong kapitan sa sityong ito, Manong? Hindi ko na matandaan. Simula nang magsarili ang sityong ito, ako na ang namuno. Siguro mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Wala pong pumalit sa inyo? O nagtangkang agawin yung pagiging kapitan? Hindi kagaya sa ibang baryo ang lugar na ito, Miko. Walang eleksyon dito. Kung sino ang naitalaga, siya nang mamumuno. Hanggang sa hindi na kaya ng katawan, malakas pa naman ako at isa pa. Wala ding gustong sumalo ng responsibilidad ko sa sityo. Kaya ito kahit matanda na, patuloy pa rin sa paglilingkod. Napangiti na lang si Nico. Hindi nito inakala na may lugar pa sa bansa na hindi nagdadaos ng eleksyon. Bagay na nakakapagtaka. Nanatiling makaluma ang pamamaraan ng pamumuno sa lugar. Nang maayos ni Nico ang mga gamit sa tutuluyang bahay, lumabas na ito ng silid.
Laking gulat ng binata dahil naroon na naman si Mando. Tinamaan ng... Nakakagulat ka naman, ano bang ginagawa mo dito? Pinapasundo ka ni Lolo. Doon ka daw mananghalian sa bahay. Tugon ng binata sabay labas ng tahanan. Pansin ni Miko ang kalungkutan sa mata nito. Kaso nga lang walang magagawa dahil kakarating pa lang niya sa lugar. Napakailap sa kanya ni Mando. Pagdating sa tahanan ni Mang Tadeo, nakahanda na ang mesa. Tinolang native na manok ang ulam at adobo. Mula sa kung anong karne ng hayop. Napakabango. Kaya yon ang unang tinikman ni Miko. Hindi na nag-abalang magtanong kung saan galing at anong uri ng karne. Masarap ba? Si Mandong nakahuli niyan. Sige lang, kumain ka lang, marami pa doon, oh. Opo, masarap nga. Pero teka, humuli? Ano po bang karne to? Karne ng bayawak ang isang yan. Inadobo sa gata. Masarap hindi ba? Biglang binitawan ni Miko ang hawak na kaperasong laman. Pilit nilunok ang nasa bibig sabay inom ng tubig. Bakit, Sir Miko? May problema ba? Wala naman po. Ang totoo niyan, unang beses ko palang kumain ng ganito eh. Hindi naman masama ang lasa. Yun nga lang, biglang lumamig yung sikmura ko nang malamang bayawak pala to eh. Huwag kang mag-alala. Alam kong magiging ganyan ang reaksyon mo. Hindi bayawak ang isang yan kung hindi labo yung manok. Hindi rin kami kumakain ng mga hayop na may kaliskis. Gaya ng ahas, kahit pagong at bayawak. Sige na, kumain ka na. Nagbibiro lang ako. Tinignan ni Miko si Mando. Nakayuko lang ito. Pero yumuyugyog ang balikat sa kakatawa. Napangiti na lang si Miko. Alam niya kung paanong paaamuin si Mando. Pagsapit ng hapon nagpa siya ang binata na pumunta sa paaralan. Dahil baguhan sa lugar, nakiusap kay Mando na samahan siya. Ha? Bakit ako? Marami namang iba dyan ah. O hindi kaya si Lolo na lang? Wala naman akong kakilala dito eh. Saka yung lolo mo abala sa pagpapakain ng mga manok. Sige na, samahan mo na ako. Tapos pagkagaling sa paaralan, turuan mo ko kung paano mangaso. Talaga sigurado ka? Gusto mong matuto na manghuli ng mga hayop? Aba oo naman. Bakit sa lagay eh? Kailang ba ang matututo? Dito na ako titira. Kaya kailangang aralin ko rin ang magiging buhay ko rito. O sige, pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Ano yun? Tuturuan mo ako ng mga aralin ha? Kaya nga ako naging guro eh. Dahil yon ang trabaho ko. O siya, payag na ako, halika na. Samahan mo muna ako sa paaralan. Ito ang naging simula ng pagiging malapit ni Miko kay Mando. Halos araw-araw magkasama ang mga ito. Tuwing Sabado at Linggo, nangangaso ang dalawa o hindi kaya naman nangingisda sa ilog. Ilang buwan ang nakalipas. Nasanay na si Miko sa ganung uri ng pamumuhay hanggang sa pinuntahan niya ang isa sa mga estudyante dahil hindi na ito pumapasok. Mando, mamayang uwian. Samahan mo ako sa bahay nila Isko ah. Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Nag-aalala ako eh. Baka hindi siya makapasa sa pagsusulit natin. Si Isko? Naku sir, malayo ang bahay nun dito. Sa kausap-usapan, komunidad ng mga aswang ang kinaroroonan nila. Kaya ilag kaming pumasok sa lugar na yun eh. Aswang? Hindi totoo ang mga yon. Kwento lang yan na mamatatanda. Kung ayaw mong sumama, ituro mo na lang sa akin kung saan yung bahay niya. Delikado nga dun sir. Bakit ba ayaw mong maniwala? Kung gusto mo, tanungin mo si Lolo. Ang hirap sa'yo, nagsasabi na ako ng totoo. Ayaw mo pang paniwalaan eh. Hindi naman kasi talaga kapanipaniwala mga sinasabi mo, lalo na tungkol sa mga aswang. Wika ni Miko.
Lingid sa kalaman ng mga ito ay dumating si Mang Tadeo. Mga aswang, tama bang narinig ko? Pinag-uusapan niyo ang tungkol sa mga aswang. Magandang hapon po, Kapitan. Opo. Ang sabi kasi ni Mando, yung kaklase niyang si Isko, nakatira daw sa baryo ng mga aswang. Alam naman natin na walang ganun, hindi ba? Hindi nagsisinungaling si Mando, Sir Miko. Totoo ang mga aswang. Kayo talaga, Manong, oh. Mapagbiro. Paano magiging totoo ang mga kwento? Para sa henerasyon mo at sa mga taong nabubuhay sa modernong mundo, kathang isip sila. Gawa-gawa ng mga nakakatanda upang ipanakot sa mga bata. Pero ako mismo ang magpapatunay sa iyo na totoo sila. Kung ayaw mong maniwala, sige. Sasamahan kita sa lugar na yan. Si Kapitan naman puro biro eh. Importante ho kasi na makausap ko yung magulang ni Isko tungkol sa pag-aaral niya. Hindi ako nagbibiro, Sir Miko. Bukas na bukas. Sasamahan kita sa dulo ng sitio Magbalyo. Yon ang pinakaliblib na bahagi ng lugar na ito. Wala masyadong nagpupunta dahil na din sa panganib na dala ng mga naninirahan doon. Sa mga sinabi ng matanda, napagtanto ni Miko na hindi nga nagbibiro. Gayunpaman para sa kanya, napakahirap paniwalaan ang mga bagay-bagay, lalo na kung tungkol sa mga aswang. Kinabukasan araw ng Sabado walang pasok. Maagang naganda ang binata upang pumunta sa dulo ng sitio. Medyo malayo na nga ito sa kabisera at halos tuktok na ng kabundukan. Hinihingal si Miko dahil bukod sa matarik ang daanan, manipis din ang hangin sa lugar. Ano sir? Kaya mo pa? Kaya pa, Mando. Pero naisip ko lang, ang layo ng nilalakad ni Isko araw-araw para lang makapasok. Hindi na bago para sa kanila ang ganitong uri ng daan. At isa pa gaya ng sinabi ko, hindi pangkaraniwan ang lakas ng mga taong naninirahan sa lugar. O mas magandang sabihin, hindi talaga sila pangkaraniwang tao. Sa palagay ko, alam ko na ang dahilan kung bakit madalas siyang lumiban sa klase. Ano sir? Tutuloy pa ba tayo? Aba syempre naman, gusto ko makita yung mga sinasabi niyo eh. Minsan ang kuryosidad ng pusa Ang pumapatay sa kanya. Pero kung talagang gusto mo, sige. Pupuntahan natin ang lugar na yon. Basta sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Maliwanag, Kapitan. Halina po kayo. Baka abutan pa tayo ng paglubog ng araw. Hindi tayo makabalik kagad sa sitio. Halos nangangalahati pa lang sila sa lalakarin. Ngunit ramdam na ni Miko ang hirap na tinatahak na daan. Maya-maya pa, nakarating sila sa isang patag na bahagi ng gubat. Ito na ang simula ng lugar ng mga aswang. Paglampas natin sa kakauyan, makikita na natin ang kanilang mga tahanan. Wika ni Mang Tadeo. Nagbilin kay Miko na wag hiwalay. Merong binigay na pangontra ang matanda para hindi tabla ng udom ang binata. Sa mga hindi nakakalam, ang udom ay uri ng tigalpo na ginagamit ng mga aswang sa kanilang biktima. At sa oras na matamaan ka nito, hindi ka makakakilos at malayang magagawa ng aswang ang anumang naisin. Gumagana ang udom sa pamamagitan ng pag-ihip sa hangin o hindi kaya naman pagbulong sa tenga ng kanilang biktima. Kung wala kang pangontra laban dito, siguradong ikaw ang susunod nilang ihahain sa pagkainan. Isuot mo ang kwintas na ito. Pangontra yan laban sa mga aswang. Saan naman gawa to, Kapitan? At saka paano kayo nagkaroon ng ganitong agimat? Habak de baala ang tawag sa kwintas na yan. Mula sa pinagsama-samang sangkap na nanggaling sa kabundukan. Natural na pangontra sa anumang bate, tigalpo
maging sa udom ng mga aswang. Sige po, Kapitan. Maraming salamat ha. Ilang minuto pa. Narating ng 3 ang bukana ng pamayanan. May ilang kataong naroon. At nang makita nila sila Mang Tadeo, kagad naglabasan ang iba pa. Anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Lalo na ikaw, Mang Tadeo. Hindi ba may kasunduan tayo? Magandang araw sa iyo, Romulo. Ipagpauman ninyo ang biglaang pagdalaw. Pero hindi ko nakakalimutan ang kasunduan. Naparito kami para sa batang si Isko. Ang kasama ko ngayon ay ang kanyang guro. Pamangkin ko si Isko. Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya? Ilang araw na po kasi siyang hindi pumapasok eh. Gusto ko lang po malaman kung nasa maayos siyang kalagayan. Kura, pasensya na. Pero hindi na papasok sa paaralan si Isko. Bakit naman po? Sayang ang talino ng... Narinig mo ang sinabi ko? Hindi na mag-aaral ang pamangkin ko. Wala ring silbi sa kanya ang pagpasok ng eskwela dahil hindi kami tanggap ng komunidad. Yan ang malaki mong pagkakamali. Wala namang nagbabawal sa inyo eh. O sa pamangkin mong makisalamuha sa ibang... Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Umalis na kayo. Kung hindi magkakaproblema tayo. Magkakaproblema? Bakit hindi mo iharap si Isko sa amin? Siya mismo magsabi na ayaw niyang mag-aral. Makikialam ka na naman, batanda. Sinabi ko na sa inyo, hindi makikiharap si Isko kaya umalis na kayo bago pa maubos ang pasensya ko. Magsasalita pa sana si Miko. Kaso nga lang bigla siyang inawat ni Mang Tadeo. Huwag ka nang makialam. Ang usaping ito ay sa pagitan na namin ni Romulo. Diyan ka lang. Huwag kang magsasalita kung ayaw mong kuyugin tayo ng mga yan. Nanlaki ang mga mata ni Miko nang makita ang napakaraming kababaihang nakapalibot sa kanila. Napalunok ng laway si Miko. Kalmado lang si Mando habang ang isang kamay ay nakahawak na sa itak. Ngayon sir, naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Totoo ang mga aswang. Mukha nga, Mando. Pero sa ngayon wag muna nating pag-usapan ng bagay na yan. Anong gagawin ng lolo mo? Susubukan niyang hamunin si Romulo para makausap si Isko. Kung mapapahamak lang din si Kapitan, hindi na siguro kailangan. Kapitan, wag na po nating ipilit. Kung ayaw nilang iharap si Isko, malis na lang po tayo. Hindi ka na maririnig ni Lolo. Sa ngayon, nakikipaglaban na siya sa isipan gamit ang kanyang mga dasal. Hindi mo ba alam na may mga anting-anting si Lolo at magaling siya sa mga Latin? Antingero ang tawag sa kanya na mga taga sa amin. Ganun ba? Kaya pala may mga pangontra siyang ibinigay sa akin. Pag-uusap ng dalawa. Patuloy na nagtitigan sina Romulo at Mang Tadeo. Alam ni Mando na naglalaban sa isip ang mga ito. Ngayon tignan mo kung sino ang unang babagsak. Babagsak? Anong ibig mong sabihin? Isa sa kanilang tutumba o mamamatay? Depende sa takbo ng pangyayari. Pero parang alam ko na kung sino ang unang susuko. Walang sino man ang nakakatalo kay Lolo. Ganun ba kahusay na albularyo si Kapitan? Hindi lang mahusay na albularyo si Lolo. Kinakatakutan siya ng mga aswang. Mamaya, malalaman mo kung bakit. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakita ni Miko na lumuhod si Romulo at sumuka ng tugo. Ano na, Romulo? Ang lakas ng loob mong banggain ako. Gayong alam na alam mo ang kahihinatnan. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Mapayapa akong humiling para kausapin ang pamangkin mong si Isko. Ikinalulungkot ka. Ngunit hindi nyo na makakausap at makikita si Isko dahil wala na siya. Kung ayaw nyo maniwala, sige pumasok kayo. Itutulak mo pa kami sa patibong nyo.
Hindi ako pinanganak kahapon, Romulo. Hindi ako nagsisinungaling, tanda. Pinatay ng mga tao sa sitio ang pamangkin ko. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Isko sa kanila para gawin yan. May punto ang taong yan, Kapitan. Mabait na bata si Isko. Kaya wala akong maisip na dahilan kung bakit siya papatayin. Pero gusto ko siyang makita. Wika ni Miko. Kaso nga lang nakita nito ang palihim ng ngiti sa labi ni Romulo. Napagtantong tama ang sinabi ni Mang Tadeo. Kung ganon, pumasok kayo. Walang pipigil sa inyo. Wika ni Romulo. Nilapitan ni Miko ang matanda at kinausap. Mukhang tama kayo, Kapitan. Ayoko magtiwala sa mga to. Alam ko, Sir Miko. Kilala ko sila. Traidor ang mga aswang na yan. Alam kong sa oras na pumasok tayo sa baryong yan, wala nang pag-asa na makalabas ng buhay. Ano nang balak mo, Kapitan? Alam kong sa kalagayan natin, mukhang malabo na tayo makaalis dito. Magtiwala ka lang kay Lolo. Dahil hindi siya kakatakutan ng mga aswang ng walang dahilan. Mando, huwag kayong lalayo sa tabi ko. Dahil sa oras na makahanap ng pagkakataon ng mga yan, siguradong susugod sila. Pag-uusap ng tatlo. Napansin ni Romulo na tila alam ng matanda ang binabalak nila. Kaya gumawa ito ng aksyon. Nag-aantay na kami. Ano, papasok ba kayo o hindi? Huwag mo kaming linlangin, Romulo. Nasaan si Isko? Hindi ka talaga maiisahan. Pero sa tingin mo, makakaligtas ka pa. Malaking pagkakataon ito para sa amin. Dahil sa wakas, may pagiganti na ang mga kalahing pinatay mo. Ang tanong, kaya nyo ba akong talunin? Ano pang inaantay nyo? Bakit hindi kayo sumugod? Masyado ka pa ring mayabang. Tandaan mo, normal na tao ka lang. May limitasyon ang katawan mo at may hangganan ng lakas mo. Totoo ang sinasabi mo pero sa palagay ko, hindi ko kakailanganin ng mahabang oras at maraming lakas para ubusin kayo lahat. Sa sobrang galit ng mga aswang, sabay-sabay silang sumugod. Hinila ni Mando si Miko palayo kay Mang Tadeo nang palapit na ang mga aswang. Kinumpas ng matanda ang kamay. Huminto ang mga ito nang maramdaman ang puwersa ni Mang Tadeo. Oh, anong problema? Bakit kayo tumigil? Akala ko ba gusto nyo akong patayin? Dahan-dahang kinuyom ni Mang Tadeo ang kamao. Namilipit ang mga kamay at leeg ng mga aswang na lumapit sa kanya. Hindi makapaniwala si Miko sa mga nasasaksihan. Ni Sainagap, hindi nito maisip na totoo ang mga aswang at ang kapangyarihang taglay ng matandang kapitan. Ilang segundo lang ang nakalipas. Tila may kung anong hinagis ang matanda. Kasabay nito ang pagtalsikan ng mga nilalang na nakapaligid sa kanya. Tuluyan kayong mauubos kung magpapatuloy pa ito, Romulo. Alam mong wala kayong laban, kaya muli kong sasabihin, hayaan nyo kaming makaalis ng payapa. Kayo ang nanghimasok at nagsimula ng gulo. Gumaganti lang kami sa lahat ng ginawa mo. Sa palagay mo, kaya mo kaming ubusin. Bakit hindi natin subukan? Matapos magsalita ni Mang Tadeo ay bigla itong nawala. Nagulat si Miko dahil nang muli itong magpakita, nasa likod na ni Romulo. Hinawakan nito sa batok ang kalaban, sinubsob sa lupa. Pilit na bumabangon si Romulo, ngunit hindi maiangat ang ulo. Walang iya ka, matanda ka. Bitawan mo ko! Yan na ba ang lakas na ipinagmamalaki mo sa akin? Ikaw ang kinikilalang pinakamalakas na mga kalahi mo. Pero tignan mo kung nasaan ka ngayon. Kahiya-hiya ka.
Ito ba ang pinunong pinagmamalaki niya? Napakahina! Wika ng matanda. Nagkatinginan ang mga aswang. Lalo pa nang mapagtanto na walang panama si Romulo laban kay Mang Tadeo. Ang ilan ay nagpasyang umalis, ngunit may ilang nanatili. Bitawan mo ko! Bitawan mo ako, matanda ka! Sa palagay mo ba hahayaan pa kitang mabuhay? Pasensya na, Romulo. Pero ito na ang wakas mo! Binunot ni Mang Tadeo ang itak sa tagiliran. Idinantay sa leeg ni Romulo. Umangil ang mga kasama nito. Kaso nga lang alam nila na wala nang magagawa kung pipiliin pang lumaban. Ginilit ni Mang Tadeo ang leeg ng pinunong aswang. Nagsigawan ang mga ito. At sa pagkakataong iyon nasaksiyan ni Miko kung bakit kinakatakutan ng mga aswang ang kapitan ng sitio Magpalyo. Matapos ang kaganapan, nagpa siyang umalis sa mga aswang. Alam ng mga ito, ikakamatay nila kung mananatili pa sa lugar. Halika na, umalis na tayo dito. Mukhang totoo ang sinabi ni Romulo. Wala na nga ang estudyante mo, sir. Sa kabila ng mga sinabi nito, nagpumilit si Miko na makita ang bangkay ni Isko. Pumasok ang mga ito sa abandonadong pamayanan. Nakita ang isang tahanan na may nakasinding kandila sa labas. Mukhang yan ang bahay ni Isko. Walang tao sa loob, sir. Pumasok si Miko upang makasiguro. Nakita ang kabaong na nakapwesto sa gilid ng sala. Dito napagtanto ng binata na wala na nga ang mag-aaral. Walang nakakaalam kung ano ang totoong ikinamatay. At dahil wala nang magagawa, nag-alay ng panalangin ng binata. Matapos makita ang bangkay ni Isko, bumalik na ang mga ito sa kabisera ng sitio. Kinausap ni Mang Tadeo ang binata tungkol sa mga nangyari. Ang mga nakita mo dito, Sir Miko, nagpapatunay na hindi lang tayo ang naninirahan sa mundo. Sana lang magsilbing aral sa iyo at babala. Dahil hindi natin alam, kasama lang natin ang mga taong kagaya nila. Tumagal pa ng ilang taon sa lugar si Miko bago ito muling lumipat ng paaralan. Bagaman wala na sa sitio Magbalyo, nanatili sa isip ni Miko ang mga nangyari. Kailanman, hindi niya makakalimutan ang karanasan nang minsan siyang mapadpad sa baryo ng mga aswang. Eto na. Wow! Incenso candle, new version natin mga kabayan, nakalagay sa can. Sobrang ganda ng itsura. Ayan, naka-laser engraved. We have 2 colors available. Ganun pa rin mga kabayan para sa ating incenso candle for cleansing. Meron tayong red version at syempre hindi mawawala yung ating yellow version. Same incenso candle yan mga kabayan. Pili na lang kayo ng color na gusto niyo. Yung iba kasi ayaw ng red, yung iba ayaw ng yellow. Yung mga sangkap, babanggitin ko lang yung pwede kong sabihin. Syempre yung insenso, hinaluan din to ng haplas, dahon ng laurel at iba pang mga sekretong sangkap. Ang bisa nito mga kabayan, i-cleanse ang buong tahanan, i-cleanse ang sarili, same time i-cleanse yung mga gamit ninyo kung meron kayong gamit sa Lika merchandise or kung meron kayong mga lucky charm. Tinataboy nito lahat ng negatibong energy mga kabayan para maganda yung pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negatibong enerhiya. Sinisindihan lang to 3 to 15 minutes sa umaga at sa gabi. Kung 15 minutes mo sisindihan mga kabayan sa umaga at gabi, maaaring umabot to ng more than 1 week kasi nakalagay sa can. Kung interesado ka kabayan, isearch mo lang yung shop ng Lika Merchandise or pindutin yung yellow basket sa baba.